Okay mga bossing, eto po, kung natatandaan niyo po, kilala niyo po ba si ano, si Badyaw Girl, Rita Gaviola yung kanyang pangalan. Hello mga kababayan, si Rita kumbaga ngayon, kahit papaano sikat na mga bossing, chief amo sir. So ngayon nakikita ko 'to sa TikTok, nagla-live, nagbebenta-benta nung kung ano, kumbaga live selling po mga kababayan. Ang nakakalungkot lang po sa kanyang sitwasyon is kumbaga grabeng mga mambas yung mga kapwa natin Pilipino. Ano po, nakakalungkot lang isipin na kapwa pa natin mga Pilipino, yung tipo bang sila mismo yung ano, sila mismo yung, ano tawag dito, yung mangungutya dito kay Badyaw Girl ano, mga kababayan. So, ngayon po panoorin po natin ng mabilis etong si Badyaw Girl. Habang nagla-live selling, kinukutya ng mga kapwa natin Pilipino. Kasi ito yung mali sa mentality ng, mga Pilipino, nung ibang mga Pilipino. So akala nila porket Badyaw gano'n ay lahat na po ng mga Badyaw is, namamalimos, na po, mga kababayan. Siyempre meron diyan mga nasa ibang bansa na nakatira, meron diyan mga, nasa kumbaga Maynila na, may magandang buhay na, pero may dugong Badyaw pa din. So, ang nakakalungkot kapwa natin Pilipino yung mismong lumalait na ang akala mo naman, napakagaganda na nung kanilang buhay. So tingnan niyo naman po ang ginagawa niya, merong mga produkto sa harap niya, merong mga sabon, ano, nagtatrabaho at naghahanap buhay ng marangal. Pero anong ginagawa ng mga kababayan natin? Real talk ha, real talk. Ang karamihan na mapanghusga, lalo, lalo na Pilipino, sa kapwa natin Pilipino, yung mga taga Maynila. Pasensya na po ako, Manileño po ako, talagang wala akong probinsya kundi Tondo at Marikina, no? Yun lang po, parehas nasa Metro Manila po mga kababayan, parehas nasa Luzon. So pero hindi ko hindi ko maintindihan bakit yung ibang mga kapwa natin katalagalugan, kapag nakakita ng Bisaya o kung saan man, ayun yung Bisaya yan, ang iba yung tingin nila, no, sa mga kapatid nating Bisaya. Pero ako, real talk mga bossing, kung titignan mo po yung mga kapatid natin na mga Bisaya, mga kapwa natin Pilipino, mga Pilipina, no, mas mas ano ko, mas nagugustuhan ko yung beauty nila, yung kagandahan ng Bisayang Pilipina o taga Mindanao kesa doon sa mga yung mga lumaki na ng Maynila, natadtad na, nasunog na yung kutis nila sa kaka-makeup. Yung sa mga sa, Kabisayaan, naku po, napakagaganda ng kutis ng walang pa-makeup-makeup, ng walang ipinapahid sa kanilang mukha. Bakit? Kasi fresh yung mga kinakain nila dun. Ano po, yung tipo bang, gusto mo ng mangga, o sige pitasin mo yan. O gusto mo ng ampalaya, o sige pitasin mo yan. Lahat fresh. Walang mga preservatives na yung sa'tin, yung mga kinakain, sa Maynila, karamihan po meron ng mga pampatagal ng buhay nung mga gulay, nung mga isda, nung mga karne. Sila fresh po. O, um, katay ka ng manok diyan, lahat. Ano po, and ayan, nakita naman natin na naghahanap buhay ng marangal yung tao, pero ginugulo ko. Ako nakikita ko madaming toxic diyan sa TikTok na yung tipo bang ano, tipo may masabi lang, kahit makasakit na sila ng damdamin ng ibang tao. Yung tao, tingnan mo si Rita, halos mangiyak-ngiyak dun sa mga sinasabi. Mamalimos ka na lang, bumalik ka na lang sa dati mong trabaho, etong nasa ilalim nakasulat feeling sikat. Sikat na po talaga yan, nakilala na po siya sa buong Pilipinas. No, tuloy. Hmm.
Siguro, iniisip ng iba, live selling ka lang naman diyan, bakit napapagod ka pa or nagkakasakit ka pa. Pero sa totoo lang po mga kababayan, yung ginagawa namin yung live commentary dito sa mga ganito, lalo na yung 'pag isang oras kang naka-live, especially pulitika ang pinag-uusapan, ang sakit po sa ulo mga bossing. Talagang nakaka-stress, nakaka-dry, 'no, nakaka-drain ng utak. Hindi po yung, "Oh, magsasalita ka lang diyan, tapos okey na, tapos na yung live, hindi ka na-stress." Nakakapagod po, especially doon sa kanyang ginagawa na may halong pagbebenta na kung hindi bibili, alis na lang sa live, 'no? Kung hindi bibili, kung walang pambili, labas na lang. Gano'n lang naman yun. Kung di niyo type yung produkto nila, maghanap kayo ng iba papanoorin. Hindi yung dadating pa sa punto na mangungutya pa, 'no? Oo, oo. Yun, i bakit mo ikakahiya kung saan ka nanggaling, 'di ba mga kababayan? Ang pagiging badyaw po mga kapatid din po natin 'yan, eh. Lahat po tayo halos, magkakapatid po tayong mga Pilipino. Parang nilait mo din yung kapatid mo, 'di ba? Oh, tuloy ko. Tsa pangit pangit na dahilan yun ano, mga bossing. Bumalik ka sa pamamalimos kasi badyaw ka lang. No, pare-parehas lang tayo. Pagka naubos yung mga pera niyong mayayaman o hindi, mali. Pagka tayo ay namatay, iisa lang din po lahat ang pupuntahan natin, dun, 6 feet below the ground po, 'no? Wala kayong madadalang pera, wala kayong madadalang gamit sa kabilang buhay. Kaya dapat dito pa nga lang, pinag-iigihan niyo na yung pamumuhay yung paggamit ng buhay na ibinigay sa inyo. Hindi yung ganyan na, wala, trip-trip lang. Guluhin natin si ano, nagla-live selling kasi feeling sikat na. At alam ko po may isang ano 'to, may isang anak na din po ito, tapos kakaano nga lang, kaka-propose lang nung mapapangasawa niya. Correct. Nakakalungkot po. Mangiyak-ngiyak yung tao. Grabe, mangiyak-ngiyak yung tao. Hindi po dapat gano'n. Kung wala kayong magawa, labas na lang po kayo, 'di ba? Labas kayo, 'wag niyong hayaan na makasira kayo nung kinabubuhay nung ibang, hindi po magandang ugali 'yun, 'no? Hindi po maganda ugali.